Isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa misang ito ang intensyon para sa ating bayan, para sa ating kanya-kanyang pamilya, at para sa ating mga kababayan sa ibang mga lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama rin po sa misang ito ang intensyon para sa kalusugan ni Lolo Amang, para sa kaluan Lola Nene. Iyuko natin ang ating ulo. Ibulong natin sa Panginoon ang ating mga sarili na mga intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mo sa aming kaloob ay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupko sa pamamagitan ng Jesucristo, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako na sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila
at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparirinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilalayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabay na nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam natin kung gaano ka-effective at kung gaano ka-makapangyarihan ang prayer o dasal. Maraming mga nangyayaring himala, milagro dahil sa dasal. May mga nagkakaasawa kahit 40 na, kakaanak. May mga nabubuong pamilya. May mga buhay na nababago. Nagbo-boom ng mga negosyo. Nakakaahon ng mga negosyo. May mga gumagaling na mga may sakit anuman ang karamdaman ng mga ito. May nagkakasundong akala mong hindi magkakasundo. May mga naiiwasan tayo at nalalampasan tayong mga aksidente, maging mga kalamidad dahil sa dasal. Ang Panginoon naman din kasi ang nagsabi niya. Halimbawa, ang sabi niya sa Mark 11:24, "Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Dagdag pa niya. Ang sabi niya sa Mateo 18:19, na kung dalawa sa atin ay magkakasundo dito sa lupa, sa panalangin, ito'y ibibigay ng kanyang amang nasa langit. At napatunayan natin iyan.
Kaya nga tayo patuloy na nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal sapagkat we know based on our experience that we cannot really underestimate the power of prayer. Pero alam po ninyo, parang may kulang kapag tayo ay nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Parang may kulang. At yun po ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Sapagkat dito, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pinagdarasal niya sila. And I quote, "Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming itinadalangin sa Diyos. Naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan niyo." Gawin natin simple, ha? Paraphrase natin. Nang marinig namin itong tungkol sa inyo, lagi namin kayong ipinagdarasal. Alamin natin, ano yung narinig ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit niya o nila sila pinagdarasal. And it would mean for us, going back sa mga naunang bersikulo. Pero huwag kayong mag-alala, isa-summarize lang po natin. Sa verse 1 hanggang 8 ay sasabihin doon kung ano yung nalaman ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. They are doing well. They are good and they are doing good. Matatag ang pananampalataya, tumutulong sa kapwa, nakaka-inspire ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa na ipapadama sa komunidad nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nila, etc. Ito yung dahilan kung bakit sila patuloy na ipinagdarasal ni San Pablo at ng kanilang mga kasamahan. Ito, again, they are doing well. At ito, mga kapatid, ang sinasabi kong madalas na kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Kasi madalas, kapag tayo nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, ito yung mga pagkakataon that we are not okay and we are not doing well. Kapag may sakit, may problema sa negosyo, may problema sa ministeryo, may problema sa pamilya, we are in a bad situation. Okay yun. Okay yun. Sabi ko nga kahapon sa aking sermon, kapag may kailangan ng tao, halimbawa may sakit siya, mas lumalapit siya sa Panginoon. Okay yun. Sapagkat sino pa ba ang ating pinakaasahan kundi ang Panginoon? Pero ito yung sinasabi kong kulang. Tama na humingi tayo ng dasal sa iba at magdasal tayo when everything is not so fine. Pero ang sinasabi kong kulang ay magdasal pa rin tayo ng patuloy at humingi pa rin tayo ng dasal sa iba even when everything is very fine. When we are okay and when we are doing well. Ito ang dahilan kung bakit kapag may nagpapabless sa akin ng mga religious articles dito, at kahit na kapag may mga dumadayo, kapag nag-bless ako ng rosaryo, lagi kong sasabihin, pray for me. Pray for me. Sa mga dumadayo, madalas narinig niyo ako sinasabi ito sa inyo, pray for me. And it's not because may problema ako. Gusto ko lang na ipagdasal ako kahit okay ako at okay ang ginagawa ko. Natatawa nga ako kung minsan sa aking mga kaibigan pag tinatext ko o sinasabihan din ng pray for me. Kasi may iba siyang magsasabi, magtatanong, Father, okay ka lang? Iniisip agad nila, meron akong pinagdaraanan. Hindi ba po pwedeng humihingi lang talaga ng dasal upang kahit okay ako ay mas maging okay pa at upang kahit okay na yung ginagawa ko ay mas maging okay at better pa? Ito yung tatlong rason kung bakit dapat tayong magdasal at humingi rin ng dasal sa iba kahit na okay tayo at okay na ang ginagawa natin. Unang rason, we will not be forever okay. Darating ang pagkakataon, will not be okay. Darating ang pagkakataon ng problema, ng pagsubok sa buhay na ito, gustuhin man natin o hindi. At maigi, maganda na bago dumating ang mga problemang ito ay nakapagpondo na tayo na panghahawakan natin so as not to be discouraged. At ito yung lagi na nating pagdarasal at pagdarasal sa atin ng iba. Yun ang magiging pondo natin, ang panghuhugutan natin kapag nagkaroon na tayo ng mga problema. Kaya nga madalas, marinig natin, lalong-lalo na sa mga matatanda, when we are okay and when we are doing well,
sa anumang mga karir o trabaho sa buhay, kahit sa pag-aaral, kapag okay ang ating mga ginagawa at pinapakita. Ano sinasabi sa atin ng mga matatanda madalas? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Diba? Katulad din ng sinasabi ng aklat ni Sirach, habang tayo raw ay dumadakila, matuto tayong maging mapagkumbak. Kumbaga sa building habang tumataas, mas dapat lumalalim ang ating pundasyon. At yun yung pundasyon ng isang malalim na relasyon sa Panginoon na nagdarasal na at pinagdarasal na ng iba kahit wala pang nagiging problema. Yun ang panghahawakan natin later on sapagkat darating at darating ang panahon that we won't be okay. Pag dumating yun, paghandaan na natin kasi bago pa man dumating, mayroon na tayong malalim na relasyon sa Panginoon natin. Dulot ng ating palagi ang panalangin, maging ng panalangin ng iba para sa atin. Pangalawang rason, yung kasing mga taong okay at may ginagawang okay, tumutulong sa iba, nakaka-inspire ng buhay ng iba. Ito yung mga favorite target ni Taneng na paproblemahin, na sirain, o hindi mga ba't ang sinasabi, ang demonyo ay parang magnanakaw. Nanakawan ka ba niya kung wala siyang mananakaw sa'yo? Nanakawin niya yung magandang disposition mo at yung magandang ginagawa mo. Dahil tinik ka sa lalamunan niya, masakit ka sa kanyang mga mata, sagabal ka sa mga plano niya. Mabuti pa nga po yung hindi ganong okay. Dahil may sakit, may problema sa pera, may problema sa pamilya. At least alam nila na talagang kumikilos ang diablo sa buhay nila. Kasi pinahirapan sila. Papaano kung okay tayo? At okay naman din yung ginagawa natin. Meron tayong tendency na hindi tayo maging aware na kumikilos, double time, extra effort ang demonyo para sirain tayo, para nakawin anumang magandang disposisyon at ginagawa natin. And so, people who are okay and who are doing well should always pray, should always be prayed for para mas maging sensitive sila sa panunokso ng diablo at sa constant need nila sa Diyos na tanging pinanggagalingan ng lakas nila. So that's the second one. The third point is this. Mahalaga na yung mga taong may ginagawang okay ay malaman nilang may nagdarasal para sa kanila. Tulad ng ipinaalam ni St. Paul sa mga Colossians. Because that would basically show you are appreciating the good things they are doing. Ako, it matters a lot to me kapag may nagsasabi sa akin, Father, pinagdarasal kita, sana okay lagi ang kalusugan mo, sana bigyan ka palagi ni Lord ng lakas, dahil marami kang natutulong ang mga tao, marami kang na-inspire na tao. Father, I'm praying for you. Kasi while it is okay to be okay and to do always things that are okay, it is difficult also to remain that way. Mahirap magpakabait, pero mas mahirap manatiling mabait at manatiling gumagawa ng mabuti. At tulad ng sabi ko, favorite na target ng demonyo, yung mga tao nagpapakabuti at patuloy na gumagawa ng mabuti. Hence, mahalaga at malaking bagay na ipinagdarasal natin sila. Lalo pat sasabihin natin sa kanila kung bakit natin sila ipinagdarasal. At yun ay dahil mabuti tao sila at mabuti yung ginagawa nila. Mahirap magpakabuting asawa, mahirap magpakabuting anak, mahirap magpakabuting kapatid, mahirap magpakabuting kaibigan, mahirap magpakabuting amo, empleyado. Kaya kung meron kang asawa, anak, kapatid, kilalang ganito na nagpapakabuti, pagdasal mo para manatili siyang mabuti. At better kung masasabi mo sa kanyang pinagdarasal mo siya at sasabihin mo rin ang dahilan at yun nga ay dahil sa siya'y mabuti at may ginagawa siyang mabuti. Pinagdarasal kita, anak, para manatili kang mabuti sapagat yung pagiging mabuti mo nakawawala ng pagod namin, ng iyong mami, ng iyong daddy.
Pinagdarasal kita, Tol, kasi napakabuti mo. At yung pagiging mabuti mo talagang malaking tulong sa amin ng mga kapatid mo. Pinagdarasal kita, Boss, sapagkat napakabuti mo at yung pagiging mabuti mo ay nagbibigay ng pag-asa sa amin ng mga empleyado. And if ever dumating yung mga pagkakataong magkaroon sila ng problema, sabi ko nga, we will not be forever okay, o ma-disappoint sila, ito yung babalik-balikan nila. Yung katotohanan na may nagdarasal para sa kanila at may nakaka-appreciate ng mabuting ginagawa nila. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat anak niya. diringkin ng Diyos ang sabog. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya ako. diringkin ng Diyos ang sabog. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringkin ng Diyos ang samog. Panginoon, narito po ako sa iyong harapan at humihingi ng lakas sa iyo. Kahit wala akong masyadong problema, humihingi ako ng inspirasyon sa iyo para manatiling mabuti para sa iyo at para sa iba, lalo na para sa aking pamilya. Dahil may mga pagkakataon na napapagod din, naghahanap din, nahihirapan din. At kung sakali man dumating din ang pagkakataon ng anumang problema or suffering, ngayon pa lang ay isinusuko ko ng buhay ko sa iyo. Huwag mo sana po akong pababayaan sakaling dumating ang mga bagay na ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamat sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos sa iyong pagkatatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus at maniwala ka na pinagdarasal ka, maging ng Panginoon, na manatili kang matatag, na manatili kang mabuti. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, lalo pat kung makikipagtulungan ka sa pinagdarasal para sa iyo ni Kristo, ang magsikap na maging mabuting tao. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay lalasapan mo, anyo'y magiging tunay, dugong at katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakalob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal, alalahanin ng ating mga minamahal na yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na amin. Kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakansala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yakap mo ang kahinaan ng tanah. Naan, hindi mawatala.
tunay makakamtan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, inulot mong limutin ko, piling ng nagtaan, ringgin bawat dalangin, uguan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ng puso. Gayang tunay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay magkaroon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pananalangin at patuloy na pagtulong sa aming simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindal sa malinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Birheng Maria, alas sa umaga, noon pa man ay tinanggi ka, ang iyong liwanag nagtatakdang hilupin kay Satanas. Ako'y niligtas, iyong tunghan, aming nananambitan, at ang lupang iyong pinapakat. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Hilingin din natin ang panalangin niya upang tayo maging marapat sa misang ito kahit na papaano magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga kasama natin sa misa ngayon. Lalo na ang mga kapatid natin nasa ibang bansa at nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya.
At ang mga itinilaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kaniyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon nga po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng birthday ni Mama Mary. Sapagkat kung ang ating sariling mga kaarawan ay ating pinagdiriwang, mas lalo natin itong dapat ipagdiwang. Lalo pat ang kapanganakan ng anak ni Maria, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Pero alam niyo po ba na may mga kapatid tayo na tutol sa ganito? In fact, tutol sila kahit sa pag-celebrate ng birthday ng isang tao. Noong una, nagulat talaga ako kasi akala ko lahat ng tao sa mundo ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Hanggang sa may ma-meet ako na isang kaibigan, hindi talaga nagdiriwang ng birthday niya. Noong una, kinakantsawan ko, akala ko kuripot lang. Pero hindi pala talaga. At mayroon silang dahilan. Isa sa mga dahilan ay wala naman daw ito sa banal na kasulatan. Hindi sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan na magdiwang tayo ng ating kaarawan. In fact, may mga nabanggit na pagdiriwang ng kaarawan. Sa Old Testament, sa Genesis 40:20, yung pagdiriwang ng birthday ng isang parao sa Ehipsyo, at gayon din ang pagdiriwang ni Herodes sa Matthew 14 at saka sa Mark 6 ng kanyang birthday. Pero ang dalawang ito ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So bakit nga naman daw ipagdiriwang ng taong naniniwala sa Diyos ang kanyang kaarawan? Mas lumutang patuloy na ang origin ng pag-celebrate ng birthday ay pagan.
Hindi nga naman daw nagdiwang ng birthday si Kristo kasama ng kanyang mga disipulo at maging ang kanyang mga sariling disipulo. So bakit tayo na sumusunod at naniniwala sa Diyos na si Kristo ay magdiriwang ng ating kaarawan sa mundong ito? Hindi po ako narito para pabulaanan yan, sapagkat gaya ng sabi ko, mayroon namang dahilan. Valid din naman. Pero nandito ako para bigyan ng katwiran ang pagdiriwang ng ating kaarawan in connection sa pagdiriwang ngayon ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Katulad din ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ng anak niya. Ang isa sa mga nakikita ko ay hindi naman din tahasang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan na masama ang magdiwang ng birthday natin o kaarawan. Sinsanay sinabi na niya noon pa man sa Genesis 40 na masamang nagdiwang ng birthday ang Pharaoh. Sinsanay sinabi niya na noon pa man sa New Testament sa pamamagitan ni Kristo. Sa Mateo 14 at sa Marcos 6 na masama ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Herodes. Hindi naman. Hindi naman. Pupwede pa na ang masama ay yung paraan ng kanilang pagdiriwang. At yun ang hindi natin dapat tularan. Ano kung pupwedeng ang origin ng pagdiriwang ng birthday natin ay pagan? Hindi ba natin pupwedeng i-adapt yan at bigyan ng makakristyano at mabuting pakahulugan? Hindi ba natin pupwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at lagyan natin ng maganda at mabuting kaparaanan? Kasi hindi natin basta-basta maitatama ang nakaugalianan ng isang tao kung wala tayong mas maganda at mabuting alternatibo. Lalo pat ito ay nakasanayan na ng tao. Hindi ganun kadaling gawin niyon kung wala tayong magiging alternative para doon. Halimbawa, yung nakasanayan nating kapag tayo nakapupunta sa isang hindi pamilyar na lugar at tayo natatakot, magubat, madilim, ano yung lagi nating sinasabi? Tabi-tabi po, makikiraan po, kasi baka nga daw may nuno, masamang espiritu. Nakagawian na ng tao yan. Mahirap baguhin niya kung wala kang magandang alternatibo dyan. Ang ginagawa kong magandang alternatibo dyan, sa halip na po na sabihin ninyo yung tabi-tabi po, kung meron man diyang masamang espiritu, ay mas makapangyarihan na di hamak ang dasal. Sabihin niyo, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Kung meron mang masamang espiritu dyan, ay manginginig yan, maniwala kayo sa dasal na yan. Kaya sa sabihin ninyong tabi-tabi, binibigyan nyo pa siya ng kapangyarihan sapagkat humihingi kayo ng pahintulot sa kanya na makadaan kayo o makaihi kung saan. Diba? O halimbawa rin yung ginagawa ng iba na nagpapatay ng manok tapos nilalagay sa pundasyon o kaya yun ba yung pagpapadugo na tinatawag? Nakasanayan na ng tao yan. Maraming naniniwala dyan. At hindi madaling baguhin yan kung wala kang magandang alternatibo dyan. Ang ginagawa ko dyan ay ang sinasabi ko, huwag niyong gagawin yan. Manapa, bumili kayo at magpabendisyon kayo ng mga rosaryo o kaya ng mga miraculous medal. Yun ang ilagay niyo sa pundasyon ng bahay. Sigurado, mas titibay ito. Mas maliligtas sa kapahamakan ito sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa Salmo, malibang ang Diyos ang siyang nagtayo nitong bahay. Ang ginawang bahay ay walang tibay. Ang sabi rin ng ating Panginoon, ang matalinong tao ay naglalagay ng kanyang bahay. Hindi sa ibabaw ng buhangin at hindi rin sa ibabaw ng pinadugong manok, kundi sa ibabaw ng bato at yun ay si Kristo. So imbis na magpadugo kayo, yan ang gawin ninyo. Rosaryo, medalyon, dasal. Yan ang gawin yung pundasyon. Hindi lang ng inyong bahay, kundi niya ng inyong buhay. Yun. Kasi again, hindi madaling baguhin ang isang nakaugalian na. Kahit pa sabihin mong masama yan o pagan yan, kung wala kang magandang alternatibo. Ganon din ang pagdiriwang ng ating birthday o kaarawan. Kahit pa sabihin at may pruweba na pagan ang origin yan, bakit hindi ba natin po pwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at gawin nating makakristyano ang kahulugan? Sa papaanong paraan? Eto na. Baka dito na tayo tamaan. Papaano bang nagdiwang ng birthday nila ang mga paraon ng Ehipsyo at gayon din si Herodes na pagano ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sumasamba lang sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan kanilang parang nadidiktahan. Paano sila nagdiwang? Dahil nga hindi makadiyos, walang Diyos.
Diyos-Diyosan lang, na kanila pang nadidiktahan. Abay, nagdiwang sila ng walwal talaga. Bumabaha ang alak na parang wala ng bukas, laklak ng laklak. Nagpapasayaw ng malaswa o kaya hubad. May mga gumagawa, nagsasalita ng immoralidad. Ganyan sila magdiwang. So yan ang ating dapat iwasan. Bato-bato sa langit, tamaan, makisingha. May mga nagdiriwang ng ganyan. Nagpapalabas ng malalaswa. Laklak ng laklak, ng alak, parang walang bukas. Nagpapakasagad. Yan yung pagdiriwang ng kaarawan na malapagano. Yan ang ating iwasan. Hindi nakalulugod sa Diyos yan. Gayon din naman ang pagdiriwang ng mga pagano ay yung pagtataas ng sarili. O hindi nga mat ang mga pagano, lalo na ang mga Romano, ang mga Ipsyo, dinudiyos din ang sarili nila eh. Ganon din naman si Herodes, di ba? Mataas ang tingin sa kanilang sarili. Kaya nagdiriwang ng kaarawan, yung pagdiriwang na yon ay para itaas pa ang kanilang sarili. Para mas matanyag pa, para mas pag-usapan pa, para mas hangaan pa, para mas palakpakan pa, para pakainin pa nila ang pride o ego nila. At yun din ang ating iiwasan. Yung napakamabonggang pagdiriwang ng kaarawan na alinalang natin ay itaas ang ating sarili, ay hindi rin po maganda yan. Lalo pat hindi natin sasaliwan ng pagkakawang gawa man lang. Lalo pat ang concern natin kapag tayo nagdiriwang ay hindi natin fina-follow yung sinasabi ng ating Panginoon na mag-imbita kayo na mga hindi makakaganti sa inyo. Hindi man tayo mag-imbita ng mga pulubi sa handaan, siguraduhin natin na pagkatapos na tayo makapagdiwang kasama ng mga mayayaman, meron tayong part na pagdiriwang, kahit simple lang pero makabuluhan sa mga lubhang nangangailangan. Iyon ang makakrisyanong pagdiriwang. Hindi yung basta sa sarili lamang. Kaya nga po ako, personally, nang ma-realize ko yan. Kapag ako ay naimbitahan na magbigay ng mensahe sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, lagi ko nang sinasabi, kung hinahangaan ko man yung nagdiriwang ng kaarawan sa ganda niya, sa kagwapuhan niya, sa kakisigan niya, sa karir na niya, sa mga pangarap ng naabot niya, sa ganda o ano pa mang maganda tungkol sa kanilang pamilya, lagi kong sinasambit ang Diyos. Lagi kong binabalik sa Diyos. Kumbagay, purihin ko man siya, sisiguraduhin ko na sa mensahe ko, ang mas mapupurihan, ang mas dadakilain ay ang Diyos. Sa simpleng mensahe, pinipilit kong imulat ang mga mata ng nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ng kanyang mga bisitang nakikipagdiwang na ang lahat ng ito ay wala kung hindi tayo pinagpala ng Diyos na makapangyarihan. Iyon yung mga Kristiyanong pagdiriwang ng kaarawan. Yung ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Kaya nga, alam po ninyo, yung simpleng pagdiriwang ng kaarawan, magsimba lang, ay more than enough na yan. Yun talaga ang tamang pagdiriwang. Yung pasalamatan mo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang naging buhay mo sa loob ng maraming taon na nakaranas ka ng mga kamatayan sa buhay mo dahil sa mga problemang iyong naranasan. Yun ang pinakamagandang pagdiriwang ng kaarawan. Siya'y ating pasalamatan. And that is why minsan naaawa tayo, di ba? Halimbawa sa mga nakikita sa CCTV o kaya na-film na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na mag-isa, na may cake sa harap nila, sila lang din ang kakanta para sa sarili nila, kaya maaawa ka. Sasaluhan mo siya sa pagkanta, sasaluhan mo siya sa pagdiriwang niya, kakausapin mo siya. Papaano kung sa pagdiriwang nung may kaarawan na yon, nakagaling na pala siya sa simbahan, sineselebrate lamang niya ang kanyang kaarawan ng mag-isa for some reasons we do not know. Papaano kung yung simpleng pagdiriwang na yun ay makabuluhan sapagkat sa kanyang pagdiriwang pinapupurihan niya ang buong may kapal, kaya kasama niya ang buong hukbo sa kalangitan, ang mga anghel na sa kanya nakikipagdiwang. At syempre kasama ang Diyos na kanyang pinapasalamatan. Hindi kaya mas maganda pa yung pagdiriwang na yan sa nagdiwang ng kanyang kaarawan ng bonggang-bongga pero walang ibang inintindi kundi itaas lamang ang kanyang sarili. At pakisamahan lamang yung mga mayaman niyang bisita na makagaganti sa kanya. Sa mata ng Diyos, sa totoo lang, mas kawawa yung pagdiriwang na yan, yung bongga pero makasarili lamang. Tingnan po ninyo yung pagdiriwang natin ngayon ng kaarawan ng mahal na ina. Kung tayo man ay nag-encourage na mag-alay ang tao sana ng cakes, hindi naman yan para sa kanya, kundi para sa mga minamahal niya. Sino bang minamahal ng mahal na ina? Tayong lahat. Pero particular, syempre,
tinutunghayan niya yung mga mahirap, yung mga aba. Hindi nga ba't ang mahal na ina, sa lahat ng kanyang pagpapakita, nagpapakita siya sa mga aba, sa mga bata, sa mga mahihirap lang? Oh yeah. Kaya doon natin sa kanila natin ibibigay ang mga birthday cakes na iaalay natin sa kanya. Lalo pat, sinabi niya, di ba? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Mula ngayon, ang pangalan ko ay magiging dakila. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kaya ngayon, ang kanyang kaarawan ay ating pinagdiriwang, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. So walang masama na magdiwang ng kaarawan kung kalugod-lugod naman sa Diyos ang paraan. So ano ang hatol dyan? Dapat bang magdiwang ng kaarawan? Bahala kayo, trip-trip lang yan. Hindi, ang punto ko ay ganito. Ano ba ang sabi sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians? In whatever you do, kumain ka man o uminom ka man, ano man ang gagawin mo, do it for the glory of God. So yun din ang sasabihin ko. Magdiwang man tayo ng kaarawan o hindi, do it for the glory of God. Kapag nagdiwang tayo ng kaarawan, siguraduhin natin na ang Diyos ang siyang mapapapurihan, kalinsabay ng pagtulong sa mga nangangailangan, sapagkat yan ang makalulugod sa Diyos na pagdiriwang ng kaarawan. In connection with this, huwag mong pipintasan yung mga hindi nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo pat meron naman silang magandang dahilan. On the other hand, kung hindi man tayo magdiriwang ng kaarawan, siguraduhin natin na yung dahilan natin ay kalugod-lugod din naman sa Diyos. Huwag yung maging dahilan natin ay yung pulaan lang yung iba dahil iba yung paniniwala natin sa kanila. Paano kung nagdiriwang sila ng kaarawan na kalugod-lugod naman sa mga mata ng Diyos na makapangyarihan? Diba? Huwag nating pipintasan. Sapagkat ayaw nating papurihan ang ating sarili. Gusto natin siguraduhin ang Diyos lamang ang mapapurihan natin sa ating buhay. O kaya ay yung maging detached tayo sa mga material na bagay dahil naniniwala tayo na hindi sa buhay na ito ang tunay nating tahanan, kundi yung tahanan natin sa kalangitan. So, anuman ang gawin natin, yung magdiwang tayo o hindi ng kaarawan, basta ang mahalaga, iyan ay para sa higit na ikadarakila niya. Siya ang dapat na umangat at hindi tayo. We should never forget that. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samok. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat anak niya. diringgin ng Diyos ang samok. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos Alam ang kong samo. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samok. Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin at sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa akin. Salamat sa paggabay mo sa akin, sa pagtulong mo sa akin, sa pagmamahal mo, sa kabutihan mo sa akin. Ito nawa ay huwag mawala sa aking isipan at sa aking puso na lagi dapat akong tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Ito sana ang maipakita ko rin sa aking buhay na kung ano ako ngayon at kung ano pa ang mga maganda na mararating ko, ito ay dahil sa kabutihan mo. Huwag po pong mapapayaan na ako'y mawalay sa iyo.
Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, maring matagal, maring huwag kang mapagod na maging biyaya sa buhay ng ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May magandang plano ang Diyos kung bakit Kanya binuhay at patuloy na binubuhay. Kung lalapit kay Jesus, alamin mo yun. At sa tulong ng Diyos, i-accomplish mo yan. Hindi ka papapayaan ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Maghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay nasa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin, magbibigay buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin. Sapagkat siya, si Jesucristo ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang pagsilang ng mahalay na ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng sama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bagong pagkasa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukhang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumata. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang palit kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga kasama nating nagdiriwang ng banal na misa na nasa ibang lugar at nagsisika para sa kanilang pamilya. Ang laso po na ito ay para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging labisay ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, inialay ang pag-ibig na walang kapantay.